Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay pag-uusapan natin at kukomentuhan natin itong balita patungkol po dito sa planong paglalagay ng oil depot o ng resupply base sa Mindanao. So nabalita kani-kanina lamang na pinaplano ng Amerika na maglagay ng oil depot at kumbaga parang resupply facility. At ang napili nila at ang pinakamagandang lugar para sa kanila na nakita nila ay dito sa Mindanao. So, kinumpirma naman ito ng ating Sandatahang Lakas at sa obserbasyon ko mukhang fully supported naman ng ating Sandatahang Lakas sa paglalagay ng resupply facility dito sa ating bansa. Ang sinasabi nila ay tayo ang ang mga ngasiwa nitong mga pasilidad na to. Pero syempre may mga tao, may mga komentarista rin, may mga kritiko na nagsasabi na baka manganib ang ating bansa at syempre alam naman natin na sa kasalukuyan ay may kaguluhan diyan sa Middle East. Ang Israel at ang Amerika ay binobomba o ginigera ngayon ang Iran. So nangangamba yung ilang mga kritiko na baka oras na magkaroon ng kaganapan itong pinaplano ng US at Pilipinas ay puntiryahin ang ating bansa ng mga kalaban ng US. So, alam nyo naman na pagdating sa mga ganyang bagay at involve ang US ay kasama rin ako sa mga sumasang-ayon na dapat ay maglagay sila ng mga pasilidad dito. Kasama na rin syempre yung mga modernong kagamitan nila dahil alam naman natin na hindi natin afford itong mga kagamitan na to at parang ano lang ito parang give and take lang ito. May kailangan sila sa atin at syempre may kailangan din tayo sa kanila. So for mutual benefit. Pero syempre, hindi ko naman sinasabi o hindi ko naman ninanais na ay girahin tayo ng mga kalaban ng US. Ang ilalagay lang naman nila rito ay kumbaga isang lugar o pasilidad na pwedeng daungan ng kanilang mga barko para makapag-resupply, makapag-rearm. So nabanggit ko rin yung makakapag-rearm sila. Tama po kayo, hindi naman ako naniniwala na oil depot lang ang ilalagay nilang pasilidad diyan sa Mindanao. Siyempre, may mga armas din na maiimbak diyan. Walang ipinagkaiba dun sa Subic, hindi ba? Nung inoccupy nila dati ang Subic, kumpleto yon. May oil depot, may mga armas na nakaimbak doon. Pero sa tinagal-tagal ng US bases dito sa atin noon, wala namang nangahas. Wala namang naging balakid na nagbanta sa atin na tayo ay gegerahin dahil tayo ay kaalyado ng United States. Di ba? So, at isa pa syempre, alam naman natin na meron tayong tensyon sa China. So, kung madadagdagan ang mga pasilidad ng US dito, magkakaroon tayo ng deterrent o yung tinatawag na panlaban, hindi ba, sa kanila. So magkakaroon tayo ng mga modernong kagamitan na maaaring tumapat kung hindi man humigit sa kung ano ang meron ng China. Pero hindi ko sinasabi na hindi ba makipagdigmaan tayo sa China. Yun lang naman ang alam ng buong mundo na kalaban natin. Alam naman ng buong mundo na tayo ay friendly to all, a friend to all. Tumulo pa, sorry.
a friend to all, an enemy to none. So, kaibigan tayo ng lahat, wala tayong kaaway. Hindi ba't doon sa last video ko nga ay nabanggit ko na nagkakaroon uli ngayon ng usapin patungkol nga po dito sa oil and gas exploration kasama ang China. So nakikipag-dialogo tayo ngayon sa kanila. Yan ba ay senyal na tayo ay agresibo o may intensyon na makipag-digma sa kahit na kanino, lalong-lalo na sa China? Wala naman. Di ba? Siguro dahil kaya ako sumasang-ayon, una, oil depot nung binanggit nila. Alam naman natin na ngayon ay napakalaki ng kakulangan ng ating supply ng langis sa ating bansa. At alam naman natin na ang US ang isa sa mga oil producers ng buong mundo. At kung magkakaroon ng oil depot diyan sa Kamindanawan, magkakaroon ng konting ayuda ang ating bansa pagdating sa pangangailangan ng krudo, ng langis. Dahil siyempre, magkakaroon na ng pasilidad o oil depot ang US dito, at yung mga langis o anumang mga klase, krudo, diesel, gasolina o kung ano-ano pa man, nakakailanganin din ng ating mga bago at modernong mga kagamitang pandigma, ay syempre makukuha na rin natin doon. So makikinabang ang ating bansa. Sinasabi naman ng ating sandatahan lakas yan. So malaki ang magiging pakinabang sa atin yan. Ang hindi ko lang syempre maintindihan kung bakit marami ang nangangamba. Hindi ho ba? Alam nyo, wala naman, mas delikado pa nga po kung wala tayong mga ganyang pasilidad dito sa ating bansa, dahil wala tayong sa kasalukuyan, wala tayong kakayahang pinansyal para makapagtayo ng ganyang mga uri ng pasilidad. At kasabay nga po nito, syempre, yung mga kagamitan, mga modernong kagamitan na kayang dalhin ng US dito. Hindi ho ba? Isipin nyo lang, ikalawa, makapagdadala ito ng trabaho sa ating bansa. Ikatlo, alam naman natin na marami sa ating mga kababayan ang ninanais din syempre na makarating ng ng Amerika. So, magkakaroon din ng konting kaluwagan pagdating sa Pilipinas kung nais natin pumunta ron. Alam nyo, dun sa mga taong ayaw sa Western country, pag-isipan nyo rin naman. Hindi ko naman sinasabi na unahin natin sila o higit tayo makipagkaibigan sa kanila, iwanan natin yung mga kapitbahay natin. Pero sa nakikita kong sitwasyon, itong mga kapitbahay natin hindi na rin tayo pinapansin. Hindi ho ba? Maliban na lang siguro sa South Korea na kahit papaano may utang na loob sa atin, dahil nung panahon na may kaguluhan sa kanila, tayo ay nagpadala ng ating mga sundalo doon para makatulong sa kanila. At syempre sa Japan, na alam naman natin na may utang sa atin dahil in-invade nila tayo noon nung World War II. So parang nagbabayad sila ng kasalanan sa atin. So yun lang yung alam kong mga bansa na may may konting pagtingin sa atin. Pero the rest, parang wala akong nakikita. Wala akong nababalitaan na talagang ang turing sa atin ay kapitbahay. Ewan ko lang po sa inyo. Sabihin man ninyo sa akin na bully at nakikialam sa isang bansa, ang Amerika, wala tayong magagawa dahil sila ang ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. At syempre, hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lamang bumangga sa kanila. Pangalawa, bakit? Hindi ba? Dahil nakikipagtulungan naman sila sa atin. Wala akong nakikitang
wala akong nakikitang hindi makikinabang ang ating bansa dyan. Alam nyo, ito, kung sa politika din lang ang pag-uusapan, mas kampante ako kung may presensya ng US dito dahil ang US, ano yan, very observant yan. Kung maaalala ninyo, yung mga kalokohan na nangyayari ngayon sa ating bansa, itong mga korupsyon na ating iniimbestigahan ngayon, sila ang nagsiwalat sa atin yan, sa ating gobyerno. Kung wala yung mga tao na yan, di ba? Hindi natin malalaman na ninanakawan na pala tayo. Totoo na paminsan-minsan nang hihimasok sila. Pero syempre, depende rin naman yan sa mga leader na inululuklok natin sa pwesto kung magpapadikta sila. Kasi meron na din naman tayong mga leader na hindi basta-basta nadidiktahan, pero maayos pa rin ang pakikitungo sa kanila. At yung mga naging pinuno natin noon na nakibagay sa kanila ng maayos, naramdaman naman ng Pilipinas yun eh. Di ba? Hindi masyadong tumataas ang presyo ng bilihin, hindi tayo masyadong kinakapos sa kung ano-ano, walang naglalakas loob na kumamkam ng teritoryo ng may teritoryo. Pero nung nakipagkaibigan tayo sa ating mga kapitbahay, mukhang parang iba na ang senaryo. Siguro yung mga tao o yung mga politiko natin, mga matataas na tao natin na ayaw sa kanila, natatakot na baka dumating ang oras na madiskubre ng mga opisyal ng Amerika na sila ay mga korap. Hindi ba? Pero kung pagdating naman dito sa mga oil depot na to, sa mga EDCA sites, hindi ba? Dahil sasama nila ito sa EDCA sites, alam nyo naman na pabor ako dyan. At wala akong nakikitang pangit. Dahil una, hindi naman tayo ang gagastos dyan. Yung mga pagtatayo ng pasilidad na yan. US. Pera ng US ang gagamitin dyan at ang gagawa, ang kukontrata sa mga facilities na yan, mga Pilipino. At ang ilalagay nila dyan, mga gamit na manggagaling sa US, pati yung langis na pag-iimbakan dyan sa US din manggagaling. So, hindi ba? Kung darating uli, wag naman sana na dumating yung oras na magkaroon uli ng gipitan sa krudo, kahit papaano, meron tayong maaasahan, hindi ba? May rekta na tayong maaasahan. Yan ang sinasabi ko. Hindi natin kayang mabuhay mag-isa. Di ba? Sabi nga nila, no man is an island. So, kailangan din natin ng kakampi. Kailangan din natin ng mga kaibigan. Pero, kung yung mga inaasahan naman nating mga kaibigan, na kapitbahay pa naman natin, hindi rin tayo tinutulungan, bagkus, kinakamkaman pa tayo ng teritoryo, anong klaseng mga kaibigan yan? Di ba? So, dito ko muna tatapusin ang video na to. At nagkomento lamang ako patungkol nga po dito sa napipinto na pagtatayo ng oil depot o resupply facility diyan sa Mindanao. At syempre, makikiusap din naman ako doon sa ating mga kapatid na mga nasa Mindanao na hindi ba subukan din natin na makibagay sa mga banyaga sa US. Wala namang masama hindi naman sila napakasamang tao para pakialaman ng ating soberanya. Kasi yan ang gagamitin ng mga kritiko. Panghihimasok sa soberanya, maaaring masangkot tayo sa digmaan. Mga amo, araw-araw, pumapasok tayo sa isang digmaan, araw-araw. Hindi nyo lang siguro nalalaman. Ano ba naman yan? Di ba? Wala naman tayong wala nga tayong kaaway. Lahat kaibigan natin. So, sa tingin ko, ligtas tayo. At yung mga pangamba ng mga kritiko, ng mga politikong matataas na ayaw
sa mga proyekto na yan. Yan ang mga taong natatakot dahil baka dumating ang panahon na maimbestigahan sila ng mga taong gobyerno ng US at i-report sila dito sa ating bansa na sila ay mga korap. Hindi ho ba? So, sa akin, pabor din yun. Bukod sa makikinabang ang ating sandatahan lakas sa pagdadala nila ng mga modernong gamit dito at pagtuturo sa atin ng mga yon kung paano gamitin, kahit paano, yung problema natin sa kakulangan sa langis, parang magkakaroon ng konting solusyon. Pero siyempre, katulad ng sinabi ko dun sa huling video ko, mas mainam pa rin yung may sarili tayo. Hindi ho ba? Pero, dagdag assurance yan na tayo ay hindi na uli makakatikim ng ganito na umaabot ng halos 150, 170 ang diesel, parang mababawasan na po yun. Diba? Pagka natuloy itong oil depot na sinasabi. So, dito ko na muna tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.